Pili ka ng tatapon mo, yang nangingiti mong mantika o yang kalusugan mo. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Aminin na natin, sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, medyo masakit sa loob kapag magtatapon tayo ng mantika na isang beses pa lang po nagagamit. Sayang naman nga kasi talaga, di ba? Kaya ang ginagawa ng marami sa atin, sinasala, inilalagay sa garapon at gagamitin ulit kinabukasan pang prito ng isda o pang prito ng itlog. Pero napapansin niyo po ba, habang tumatagal, umiitim ang mantika. At habang tumatagal, maaari din pong mas mabilis siyang umusok. Maaari din kumakapal at nag-iiba ang amoy. Kaya akala mo, nakakatipid ka, pero ang totoo, hindi mo lamang nakikita ang pagbabago sa molecular structure nito. Habang pinauulit-ulit po natin ang pag-iinit ng mantika, lalong sumasama ang epekto nito sa katawan. Hindi lamang po ito usaping lasa, ito po ay usapin din ng pagbabara sa puso at pamamaga ng ating mga cells. Turuan ko po kayo ng onte, medyo invested na ata po kayo. Sa tuwing nag-iinit po ng mantika nang lagpas sa smoke point o doon sa temperatura na nag-uusok na po ang mantika ninyo, nagkakaroon ng tinatawag na oxidation. Dito po nabubuo ang tinatawag na mga free radicals. Ang mga yan po ay parang mga pasaway sa loob ng ating mga katawan na sumisira sa loob ng ating mga healthy cells na po pwede pong mauwi sa tinatawag na premature aging at chronic diseases. Next, yung pagpapaulit-ulit po ng pag-iinit ay nagpapataas din po ng mga trans fats. At itong mga klase ng taba na to, nagpapataas ng bad cholesterol mo at nagpapababa ng good cholesterol mo. Kaya ang resulta niyan, mas tumataas ang risk ng hypertension at ng stroke. Pangatlo, inflammation. Ang paggamit po ng recycled oil ay nagtitrigger ng systemic inflammation. Kung nararamdaman po ninyo na lagi pa kayong parang sumasakit ang inyong katawan, madali po kayong mapagod o di naman po kaya ay laging tumataas ang inyong mga blood sugar, maaaring inflammation ang hidden culprit dyan. Baka naman hindi lamang dahil sa matatamis na nakakain nyo, baka dahil din po sa ginagamit ninyong cooking oil na paulit-ulit sa pagluluto. Maraming iba pang mga pwedeng dahilan yan, pero dyan lamang muna. At konting paglilinaw ko lamang po, hindi ko naman po sinasabing bawal magtipid. Pero kinakailangan din po nating maging madiskarte sa ating mga buhay. Kasi kinakailangan, madiskarte ka na, scientific ka pa. Kung maaari po, iwasan ang deep frying. Subukan po natin ang ibang mga methods of cooking, halimbawa steaming, boiling, o di naman po kayo paggamit ng air fryer at the right temperature and at the right time lamang. Kung kinakailangan po mag-recycle ng cooking oil, sana po ay hanggang 2 beses lamang po ito ginagamit at sana hindi umaabot sa puntong umuusok na ng maitim o sobrang lapot na po ng mantika. Tandaan po, ang kalusugan ay investment at minsan ang pagtitipid po natin ng mantika ay 10 beses po nating ibabayad sa ating mga ospital pagdating ng panahon kung hindi po natin tamang ginagawa ang ating mga gawi sa araw-araw. At ayun, sana po ay mayroon po kayo natutunan. Tandaan po, ang malusog na pamilya ay nagsisimula sa tamang gawi sa kusina. Pakitag na rin po ang inyong mga kaibigan at mga kapamilyang mahilig mag-recycle ng mantika. Baka sakaling mas marami pa po tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat!